Maligayang araw sa ating lahat. Ako po si Aaron Jan ng Bakit. Ako aking daily devotion para sa araw ito. At ang paksa na tatalakayin natin ay galing sa Luke chapter 17 verse 17 to 18, praying with thanksgiving. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Ayan. Ang tignan natin yung mga teaching natin agad, no? First teaching, many are quick to ask but slow in gratitude. This is like majority or madalas nakikita talaga sa lipunan to, no? Na yung mga tao ay mabilis maghingi ng tulong, mabilis magtanong ng tulong, kung may pwedeng pabigay, may pwedeng makuha, at paminsan-minsan, but majority of the time, slow in gratitude. Sabihin natin, hindi madalas magsabi ng thank you, paghiram ng bagay, like pinabalik na lang yung gamit, o yung madami pagkakataon na kung saan hindi nauuna yung gratefulness, no? Thankfulness. Sunod is that God is pleased with grateful people, no? So, pagtitig natin sa lens natin, na perspektibo natin, na kahit regular na tao, hindi natin regular na tao na natutuwa sa taong grabe magpasalamat sa tulong na binigay nila, no? Isipin mo, tinulungan mo lang ng onte, or nagbigay ka ng tulong, kahit anong klase ng tulong, grabe magpasalamat, grabe mag-thank you, grabe mag-appreciate na binigay mong biyaya, binigay mong tulong, no? At naniniwala, ayon kay Pastor Rosal Campo, at naniniwala din ako siguro na pati ang Diyos ganun din, na kung saan matutuwa siya kung sakaling ina-appreciate natin, binabigyan natin ng halaga ang binigay niyang biyaya, no? So, sabihin natin, binigyan tayo ng magandang sapatos at the very next day nasira, no? Matutuwa ka ba nun kung ikaw, o matutuwa ba yung nagbigay nun sa'yo kung saan hindi mo inalagaan ang kanyang ipinagkaloob sa'yo na mga bagay-bagay, diba? So, after magtumanggap ng tulong talaga, magpasalamat. At kasi kahit may mga tao talaga minsan na after tumanggap ng tulong, naiinis pa o naliliitan sa tulong mo. Like, grabe, parang ganun. Like, yun lang ito lang mabigay mo sa akin. Nagiging entitled, no? So, which is number 3, entitlement is the enemy of thankfulness. Very simple lang to. In the sense na, kung naniniwala ka na deserve mo, wala kang pagsasalamatan. Dahil, ang bagay na pinagsasalamatan ay naniniwala kang hindi ka deserve para doon, no? Na yung pinakamalalim o great na thankfulness, gratefulness talaga, ay galing sa mga taong naniniwala na hindi sila dapat matulungan. Na any blessing from God, pag naniniwala kang this is from grace, this is just given to you, you do not deserve it, you will be super blessed, you will be super thankful. Why? Because in the concept na pag feel mo deserve mo, standard yun eh. Standard na tulungan ka. Hindi standard na pwede kang hindi tulungan, no? Pag tinitignan mo na dapat kang tulungan, kailangan kang tulungan, walang pagsasalamatan kung wala kang mapapagsalamatan doon. Dahil dapat lang, yun nasa isip mo, no? Mali yun. So, look at our simple applications. Pray just to thank God. Hindi naman lahat ng bagay kailangan maghingi. Sometimes you just have to have a quick prayer or prayer just to thank God talaga. Be grateful at appreciate and think about all the things that He's done for you. So not just be sensitive to God's blessing. Ito, isa sa mga mahirap rin siguro. Pag di mo sensitive yung puso mo sa mga binibigay ng biyaya ng Panginoon, hindi mo talaga mapapansin lahat na binibigay niya sa'yo. Tubitibok pa rin yung puso mo. Yung pag-iisip mo, tama pa rin, no? Ang daming tao na affected sa mga type of mental illness. And ikaw, okay lang. Diba? Be sensitive to God's blessings. Madami yan. Maliit talaga yan. Minsan maliit. Mahirap makita. Pero sobrang maliit, ma-appreciate mo. No? It's in the little things. And it's also in the big things. It's in everything na binibigay ng Panginoon sa atin. At huli, be quick to say thank you. To everyone. To God. To people around you who have helped. And that's all. Thank you. And mabuhay.